Hey, what's up mga kakirig? Welcome to my channel sa mga bago pa sa channel ko mga kakirig, no? So welcome sa mga nagbabalik or sa mga suki ko na dyan mga kakirig, no? So welcome back po sa inyo. So ngayon, nandito naman po ang aking mukha sa inyong harapan upang magbahagi o mag-share ng isang advice or tips. So marami kasing nagre-request about dito mga kakirig, no? So ang ating topic ngayong araw na to mga kakirig is may tatlong topic tayo mga kakirig, no? So first is paano gumawa or mag-design ng diagram or control circuit mga kakirig, no? So yan ang ating yan ang una kong i-try na i-share or i-discuss sa inyo kung ano yung style ko sa paggawa. So ang pangalawa is paano mag-analyze or mag-design ng control circuit or mga schematic diagram mga kakirig, no, about motor control or sa ngayon sa akin is motor control. So i-share ko yung style ko kung paano ako mag-analyze or magbasa ng diagram. So pangatlo mga kakirig is paano natin mai-enhance or mapalinang ang ating skills sa motor controls, either paggawa or pag-design at pag-analyze, no mga kakirig, no. So ngayon simulan na natin after this shoutouts mga kakirig at kunting intro natin. Try ko una i-share is paano gumawa ng diagram mga kakirig, no. So before tayo magsimula mga kakirig, kailangan muna natin so kung gagawa tayo ng diagram mga kakirig, so kailangan be sure po na marunong na talaga tayo sa motor control, no, or I mean kahit may basic idea ka na about relay, magnetic contactor, switches mga kakirig, no, yung mga basic na mga device natin. So kailangan medyo kabisado muna yan mga kakirig, no, para makagawa tayo ng control. So ngayon kapag may idea ka na about sa mga device na yan, kung paano gumagana, paano pagaganahin, so pwede na tayong gumawa niyan mga kakirig. So kunwari, so sa pinakasimple natin na pwedeng gawin is pinaka-basic talaga is kunwari may bulb tayo mga kakirig, no, sa simula pa lang. So yung sa simple circuit pa lang mga kakirig, no. So bulb silbi yung ilaw natin sa bahay, breaker. So ayan, no. Saka isang switch mga kakirig, yung SPST switch. So ayan, so one switch. So this one mga kakirig is diagram na po yan, no. So you have a circuit breaker, the load, the bulb, and our control switch, no. So this one is, we called it here na diagram, no. So pwede na natin itong matatawag na diagram. So ito yung pinaka-basic na ginagawa natin. So sa motor control naman mga kakirig, so kunwari may sequence ka like start stop mga kakirig, so isipin mo una yung mga device natin na pwedeng gamitin sa start stop. So andyan yung circuit breaker natin, so i-drawing natin yung control circuit breaker natin, no. Ayan, sample lang to mga kakirig, ha. So siyempre may line 1 line 2 tayo dyan, no. Klaro po ba? So CV. So kapag start stop mga kakirig, tapos yung gagamitin natin is push button. Yung typical lang talaga na diagram like push button switches, magnetic contactors, no, ganyan mga kakirig. So ilalagay natin. So yan, this is the stop PBS. Yan, pasensya na sa sulat kamay. So this one naman is the start PBS. Start PBS. So we will put also the magnetic contactor natin at lagyan natin ng MC or K1. So tapos yung mag-overload natin dito is TOR or OL lang lagay dito. So this is the A1 and the A2. So dahil push button gamit natin dito, so malamang lalagyan natin to siya ng holding contact ni magnetic contactor. Huwag nyo talagang kalimutan yung tagging ng mga
auxiliary natin mga kakirig, no? Kung saan siya, kung kaninong coil yan, kasi isa rin yan sa sikreto para sa pagbabasa natin ng diagram at pag-analyze. So ayan, no? So lagyan natin sila ng pilot light. So ito is green, yung indicator light natin for run, pilot light yan. So tapos yung stop naman natin, so MC, normally close. So stop, pilot light, PL, pilot light. So this is stop. So green yan, red. Tapos yung trip naman natin, TOR or overload, no? So yellow, pilot light. So ayan mga kakirig, no? So ganyan lang gumawa ng diagram. So basic lang to, no? So ito yung pinaka basic. Ngayon, punta tayo sa next step. Kunwari gaya nung last ng video ko. So ang ginawa ko sa last video ko, kung sino nakapanood, so gumawa ako ng simulation ng forward reverse using one piece on off switch or single pole single throw na switch mga kakirig, no? SP or pwede ordinary switch yung on off lang talaga. So ang naging operation doon, so siyempre alam niyo na yung forward reverse, no? So ang ginawa ko doon is limited lang yung mga auxiliary natin at saka devices. Kasi only on off lang yung magko-control sa forward at reverse. So ganito po ang style ko sa paggawa niyan. So dahil may na tayo, may idea na tayo kung anong sequence ang gagawin natin. So forward reverse using one piece on off switch or single switch or SPST switch. So ngayon, hindi ko na lang i-drawing yung magnetic yung circuit breaker natin. So diretso na tayo, no? So assuming may breaker na tayo. So ang unang i-drawing ko is itong single switch natin or yung on at off. So naka normally open siya na position. So on off switch to mga kakirig, no? So ayan. So dahil yung operation natin na gusto is forward reverse, so gusto ko is i-drawing mauna is si forward. Si forward na magnetic contactor, no? So lagyan natin dito ng overload or TOR. So lalagyan ko dito ni FMC. So, ibig sabihin forward na magnetic contactor A1, A2, no? So ngayon, i-apply na natin yung number 2 natin, no? Na how to read diagrams ng mga kakirig, no? So pwede natin ma-apply. So ngayon, i-apply na natin yung 1 at saka 2 mga kakirig, no, directly. So mayroon na tayong simple circuit dito for forward. So ganito ang gagawin natin. So kada drawing ninyo mga kakirig, i-analyze ninyo ang dinodrawing nyo. So paano i-analyze? By papaganahin ito, papatakbuhin nyo to sa isipan nyo, yung imagination nyo mga kakirig, no? So mayroon na tayong line 1 at line 2 dito, neutral or line 2, ito yung line 1 natin. So i-assume nyo mga kakirig na itong diagram na to is may kurente, no? So pag-assume nyo, pag may line 1, line 2 na tayo, pasok, hindi makapasok, no? So hindi na energize si FMC or si forward magnetic contactor. So what if kung i-close ko si switch, so mag-energize si FMC. So dahil wala pang ibang circuit, so kung makikita nyo kapag na-close na yung switch natin dito, so mag-energize talaga si forward magnetic contactor, no? So kapag i-open naman natin to, so mamamatay siya. So ngayon, nakuha na natin yung forward natin na sequence. So ang next mga kakirig is paano patatakbuhin natin ang reverse. So maglalagay ako dito naman ni reverse na magnetic contactor. So RMC, reverse magnetic contactor. So, tapos naka-interlock pa rin dito kay overload natin. Kasi isang motor din yan mga kakirig, no? Isang motor lang yung kinokontrol nila. Pero ang ikot is forward at reverse. So ayan, no? So ang problema ngayon dito mga kakirig, kapag patatakbuhin natin to, so magsabay si forward at saka si reverse. So hindi pwede yan kasi magkakaroon ng short circuit yung power circuit natin. So ang gagawin natin is lagyan natin sila ng safety na interlocking. So this is RMC na normally closed and this is FMC, no? Kasi kapag nag-energize si FMC, mag-open to, hindi siya mag-energize. Kapag si RMC naman or si reverse ang mag-energize, so open to, hindi siya mag-energize. Pero ang problema ngayon dito, magsasabay pa rin sila mga kakirig, so magkakaroon ng rattle dito mga kakirig, no? So hindi pa yan. So ngayon,
Kasi ang dapat mauna natin is si forward magnetic contactor ang gagana, no? So ang gagawin ko ngayon mga kirig, magdagdag ako ng relay para bilang pang so lagyan na to R1 dito. Baka magdagdag pa tayo eh. Tsaka i-interlock natin kay overload. So magdagdag ako kay relay, no? Si relay dito, ang nasa isip ko is siya yung taga-switch between from FMC to reverse. So dahil una nating pagaganahin si forward, so ang gagawin ko dito is ganito. So si R1, no, si relay is naka-interlock kay FMC or forward magnetic contactor. So ibig sabihin niyan, gagana lang si relay kapag gumana si FMC or forward magnetic contactor. So ngayon, ang gagawin ko naman dito mga kakirig, si FMC at si RMC or si forward at saka si reverse magnetic contactor, i-interlock ko kay relay. Paano? So dapat hindi kasi sila magkasabay. So yan ang gagawin ko, i-interlock si forward at si reverse ni relay. So para hindi sila magkasabay, ganito ang gagawin ko. Maglalagay ako ng normally closed dito ni relay, no? At dito naman normally open. So take note mga kakirig, no? Normally open yan mga kakirig, no? Normally open, no? Take note, ito ay NC. So bilang mag-scratch pa natin to mga kakirig, no? So ayan. So next mga kakirig, para maging sigurado tayo, i-simulate natin to sa ating isipan. So kunwari pagka-close ko sa kay switch, so dahil close ito, open. So una talagang papasok dito kay forward, no? Kita kasi close to open, close, open. So ang kuryente papasok talaga diretso kay FMC or kay forward. So mangyayari ngayon, mauna talaga si forward, no? Na aandar. Kasi close ito, open. So try natin. Close, energize. So kapag naka-energize si FMC, no? So yung siyempre yung mga auxiliary contacts niya is gagalaw din yun. So tingnan nyo yung mga auxiliary contact ni FMC. So ito at saka ito. So ito magiging open, ito naman magiging close. So mangyayari, pag energize niya, open, close. So open, matay siya. So close, mag-energize si R1. So mangyayari ngayon, pag energize ni R1, yung tingnan nyo na rin yung auxiliary contacts ni R1. So meron siyang normally closed dito at saka normally open. So kapag energize siya, energize back, close, energize back. So gagalaw din. So ayan, so magkakaratol mga kakirig, no? Kasi open to, close, no? Magraratol pa rin yan. So hindi pa yan ang controller natin. Kasi may mga rattle at rushing contact na magaganap. So ang gagawin natin yan, magdagdag, i-analyze naman natin at dagdagan natin yung ano. So nakita natin dito na kapag energize ni FMC or ni forward, mag-energize din si R1, so gagalaw din to. So magraratol mga kakirig, no? So gagawin natin, so gagawan ko siya ng latching dito ni R1 para mag-maintain yung holding contact. Maglagay tayong holding contact para ma-maintain niya yung pagka-energize niya para hindi palitan dito agad mga kakirig, no? So pag makita natin may holding contact na siya, so steady na to mga kakirig na ito mag-open, ito naman mag-close. So ngayon, ang mangyayari yan mga kakirig, si FMC ay mamamatay. Maandar lang saglit, tapos papalit si RMC kasi mag-open ito, papatayin siya. So ang gagawin natin, maglalagay din tayo ng normally open ni FMC dito bilang holding contact, no? Ayan. So try natin i-analyze ulit. So on, on. So ayan, no? So kung i-analyze natin mga kakirig, so open din to, close. So pagka on ko nito, ang unang papasok complete circuit dito is si FMC, no? Kasi siya lang close, kito open, close. So dito talaga dadirect yung kuryente agad kay FMC. So mauna si magnetic contactor. So pagka close pa, energize si FMC, gagalaw yung mga auxiliary contact niya. Close, open, close, no? So dahil open to, si RMC hindi na mag-energize, no? Kasi open si FMC kasi naka-energize. So si FMC naman din mag-close to. So ito yung holding contact niya. So mag-close din ito. Mabilis no mga kakirig, no? So close din to. So again energize, close, pag energize, close, energize si R1 pack, open, close pack, energize si R1. So dahil mas mauna si FMC na split second, so mauna talaga itong mag-close, no? Mauna itong mag-close. Tsaka pa ito mag-open, di ba?
mas una kasi siya. So close, open, close, open, close. So open, close. So kahit naka-close to mga kakirig, hindi mag-energize si RMC kasi andito si FMC normally close. Mag-open yan, no? So kita. So ngayon naka-energize na yung, so ngayon kapag na-close na to, ang naka-energize dito is si forward at saka si relay, no? Si RMC is close. So kapag in-open natin to, so puto lahat yung kuryente dito mga kakirig, no? So mamamatay si forward magnetic contactor. Pero kahit namatay na si forward magnetic contactor, si relay is still na naka-energize dahil may holding contact siya dito mga kakirig, no? So ito yung nagsusupport sa kanyang coil, ang kanyang sariling auxiliary contact. So kahit patay na si MC, kahit mag-open pa to, so energize pa rin siya kasi may sarili siyang holding contact. So dito na dumaan yung kuryente, no? So mangyayari ngayon mga kakirig, ang kanyang auxiliary dito is magre-remain na ito open at ito close, no? So ang mangyayari ito, open, open, close, close. So pagka next press natin sa switch natin dito, so dahil close ito kasi naka-energize pa rin si relay, dadaloy na dito kay reverse yung kuryente. So mag-activate si reverse. Si reverse na ang mag-energize. So pagka-energize ni reverse, pop. So open, so hindi na mag-energize si FMC or si forward, no? So try again. Pagka-close ko, so energize si reverse kasi naka-energize si R1, si close to open. So ngayon, success. Open na yung success, energize na yung R1 reverse natin. So pagka-off ko, so mamatay din si reverse mga kakirig, no? Di ba? Pero pagbalik ko ng switch on, si forward naman yung mag-energize dapat. Pero hindi siya mag-energize si forward kasi naka-energize lagi yung R1 natin. So hindi kasi magpapalit yung contacts niya dito. Palagi itong naka-open, palagi itong naka-close, no? So ang gagawin natin dito mga kakirig, once na ma-energize na si reverse, papatayin natin si relay. So lagyan natin siya ng normally closed dito, no? RMC. Tapos lagyan natin ng holding contact dito na open for RMC kagaya ni forward. Kasi mas mauna na din naman ma-energize si relay, kahit naka-energize na si relay, no? Energize naman to si relay. So close to. So pagka-energize, so pagka-on dito dahil close pa, ma-energize si relay, si reverse. So ma-close to ang kanyang holding contact na reverse. So dito na dadaan yung kuryente. Saka pa niya papatayin si R1, no? Or si relay. So ma-open to balik ulit at ito naman yung magko-close, no? So balik sa dati. Pero si forward dito mga kakirig is hindi pa muna maka-energize kasi nga may safety interlock siya ni relay, ni reverse, no? Na open. So gumana na yung forward reverse natin. So pagka open ko nito, so mamamatay si reverse. So patay na dahil patay na dito ito si relay. So sa next close natin mga kakirig, si forward na yung mag-energize ulit kasi namatay na yung si relay. So ang nagiging trabaho ni relay dito mga kakirig is parang change over, switch from forward to reverse ng mga kakirig, no? So yan ang magiging term of sakto ba yung terminologies ko kay relay. Siya yung change over dito mga kakirig, siya yung magsi-switch from forward to reverse. So yan po yung style ko sa paggawa ng diagram at sa pagbabasa at sa pag-analyze mga kakirig, no? So kung nasundan nyo mga kakirig, so mas mabuti kung nasiintindihan nyo, no? So ngayon mga kakirig, yung pangatlo natin, paano mapalinang ang ating kakayahan sa pagbabasa at paggawa ng diagram. So focus lang talaga tayo mga kakirig, no? So dapat focus lang talaga tayo. Kailangan natin ng konsentrasyon, lalo na kung marami ng sequence yung ina-analyze natin or gagawin natin. Sa pagbabasa din ng diagram mga kakirig is dapat nyo talagang tingnan maigi yung mga symbols at saka mga tagging ng bawat diagram mga kakirig, no? Kasi dyan nakasalalay yung pag-analisa natin sa diagram. At kung may mga magpo-post po ng diagram sa group, electrical groups man or sa kahit saan mga kakirig, try nyo talaga yung i-simulate sa isipan nyo muna. I-analyze nyo baya sa inyong isipan. At huwag kayong matakot magtanong, no? Kung tama ba yung na-analyze nyo. Kasi may mga master din tayong nag-guide, no? Baliwalain nyo na lang yung mga nangungutya kapag kayo'y nagtatanong mga kakirig, no?
So, wag po matakot magtanong about sa inyong na-analyze na diagram para malaman nyo na tama ba talaga yung pag-analisa nyo. So, kung di kayo sigurado mga kakirig, pwede nyo rin naman i-simulate sa motor control simulator. I-simulate to mga kakirig sa simulator para makita pa natin kung anong magiging takbo talaga nito na ating ginawa, no? So, try natin i-simulate mga kakirig, no? Via simulator app. So mga kakirig, ito na yon, yung dinrawing ko, ito na yon mga kakirig, no? So this is the reverse, this is the forward. So ito yung open na latching niya, KM2 na reverse, ito naman yung close na interlocking ng dalawa. So makikita nyo KM1, no? KM2, so that is the safety interlock mga kakirig. So this one is the relay. So may kulang pa dito mga kakirig. Sakto na, sakto na. This one is the relay. So ang kanyang mga auxiliary contacts is ito, yung holding contact niya, at ito naman yung change over na contact from forward to reverse. So ito naman yung reverse na mag-de-energize kay R1. So ito is the overload relay mga kakirig, no? So ipapakita ko sa inyo yung explanation ko mga kakirig, no? So this is the switch, no? SPST switch, single pole, single throw, or two position na selector switch ang pwede nyo gamitin dito na on-off mga kakirig, no? So pagka-close nito mga kakirig, dadaan yung kuryente dito, mag-energize si forward, mag-close yung mga auxiliary contact niya, mag-energize si K1. So, close din ito, no? So, pakita ko sa inyo mga kakirig, ha? So, play natin. So, close, forward, run. So, ayan. So, nakita nyo mga kakirig, no? No? So, ayan. Kita. So, yung mga auxiliary contacts din ni R1 is nag-change position na. So, dito yung safety interlock ni forward na hindi talaga magsasabay si reverse at saka si forward. No? So, kapag inopen, mamatay si forward. Yan. So, patay si forward. So, dapat, na-express ko is mag-reverse. So, kung titingnan natin dito, i-analyze natin mga kakirig. So, si reverse talaga yung next na aandar. Kasi kung titingnan nyo, ang complete na circuit dito dadaan kay reverse, no? Via K1 normally open. Normally open to sa mga kakirig. Nag-close na siya kasi nag-energize yung K1 natin, no? Naka-energize pa rin. So, may latching din yung ginawa kong latching si reverse dito para yung maging holding contact niya kasi papatayin naman yan si K1, no? So mabilis po itong mga K-ring, no? Split seconds lang po, mauna mag-energize si reverse bago papatayin niya si K1. So ganun din kay forward kanina, mauna mag-energize si forward bago mag-energize si K1. So tingnan niyo mga K-ring, pagka-close, reverse. Close, ayan, reverse, no? See? So patay din si K1, no? So ready na rin pabalik si forward, no? Kasi nag-change over na din yung K1 dito na natin na auxiliary contact. So pagka-open ko, patay si reverse. So see? So, again close. Pagka-close ko, si forward naman yun. Ayan. So, kita. So, ayan yan mga kakirig. So, tama yung So, ayan guys, no? So, ayan mga kakirig, no? So, sana naintindihan niyo yung simpleng explanation ko. So, please don't forget to like, share, and subscribe. Pati na rin sa notification bell para sa mga susunod na video.